Magandang tanghali po sa inyo lahat. Andito tayo kasama ni Congressman Billy at si Konsehal Kiko sa Dasmariñas, Cavite. Nanggaling na po ako sa Laguna, sa Santa Cruz at saka sa Calamba. Nagraratsada po kami last 2 minutes bago ipagbawal ang iba't ibang pagtulong ng gobyerno dahil papasok na ang DSKA, yung ating barangay and SK election. Alam niyo katandem ko po si Congressman PD diyan sa Joint Congressional Oversight Committee ng tungkol sa eleksyon. Kaya abala rin kami at andito tayo para ipamigay itong tulong para sa medical at saka sa educational assistance. Magkano po na po yung ating mga kababayan sa Sagasa, ibabalik na dito sa Pilipinas. Ano yung pwedeng nating tulong na maibigay po sa Eto nga, unang-una, nahihirapan sila tumawid, ano? Dahil saksakan daw ng dami ang tao doon sa Egypt. Kasi ang kitid-kitid daw ng kalsada at ilalakarin mo lang talaga eh. Wala namang sasakyan. So nahihirapan yung mga Pilipino sa Gaza na makalabas ng Gaza at pumunta sa Egypt. Kaya tinutulungan ngayon na tinahanap ng ating mga Philippine Embassy. Ganon din yung sasakyan, ano? Kasi tatawid din sila at may aeroplano na darating para dalhin sila rito. At pagdating rito, handa naman yata yung ating OWA na magbigay ng tulong, may 10,000 kaagad paglapag at susuriin natin maigi. Kaya lang, ang problema talagang mukhang malawakang gera ito, hindi naman magtatapos yata kaagad. Siguro mas mainam magplano na tayo sa buong Israel kung saan halos 30,000 ang Pilipino caregiver at saka agricultural students. Apakadami kasi ang bilang namin 28,700, baka 30,000 pa yun. Tapos marami ring Pilipino sa Lebanon kung saan sa Southern Lebanon nag-umpisa na ang bombahan. Ganon din ang dinig natin tungkol sa Egypt, sa Jordan, kung saan may mga Pilipino na naman. Kaya siguro mainam, ngayon pa lang magplano na tayo kung paano ililikas lahat ng Pinoy na OFW. Sen, maaari manong matapiasan ng presyo ng crudo sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Gulf Cooperation Council dahil energy cooperation ang unang pag-uusapan. Ano po ang inyong reaksyon? Well, yun ang pinagdadasal natin kasi wala nang ginawa ang mga presyo. Kundi tumaas ng tumaas, baka naman bahagyang maka-discount tayo pagkausapin ng maigi ang mga Arab na kaibigan natin. Kaya pupunta nga yung aking kapatid, si Presidente, at kakausapin maigi kasi halos 100% dependent tayo sa imported oil. At the same time, kakausapin din niya yung ibang oil producers katulad ng Venezuela at ASEAN, ano, dito sa Indonesia, Malaysia at kung saan tayo makakuha ng langis dahil yun nga, bumabagal, lumihina ang pagdaloy ng langis dito sa Pilipinas pagkat syempre natatakot na rin ang mga iba't ibang exporter sa giyera na nandyan sa Israel. Dagdag ko po doon ay yung mga bilihin po natin sa ngayon. Sobrang taas na po, pati gulay, bigas, lahat po ng bilihin. Lalo-lalo na po ay darating na po ang Kapaskuhan. Yes, talagang totoo yan. Kaya nandito kami, yun nga, medyo last 2 minutes. Sabi ko nga, kahit gulatan, sige, pamigay na natin. Total, parati namang ready ang Dasmariñas. At yun nga, yun ang pinipilit natin na makatulong at maibsan yung napakatataas ng presyo. Ang gasolina kasi napaka-basic, ano, pag tumaas ang langis, lahat nagtataasan. Kasabay pa nun, nagtaasan din yung presyo ng abono, yung fertilizer, at pati na rin ng iba't ibang bilihin. So talagang bumabagsak yan, nagkakaskade yung pagtaas ng presyo. So ito ang tulong natin na sana makatulong kahit paano. Dati-rate, dito sa Dasmariñas mismo, ang pinakamalaking kadiwa, yung Kadiwa Center ng ama ko, na siyang distribution center sana. Manggagaling sa Norte, manggagaling sa Bicol, at binabagsak sa Kadiwa rito para wala ng biyahero, wala ng patong ang kartel, wala na yung iba't iba pang dagdag sa presyo, kundi abot kaya ang lahat. Pero ngayon, pinipilit natin na mabuhay ulit at maayos natin ang distribution system kasi saksakan nagmahal nga talaga.
Senator, isinusulong na sa Kamara na gawin ang batas ang pagpapatayo ng Kadiwa Center para daw po sa maging permanente na ito. Ano pong senyor ito? Yes, okay naman po, pero sa ngayon, hindi pa siya sustainable. Naghahanap tayo ng model na pwedeng tuloy-tuloy. Kasi sa ngayon, pop-up pa lamang siya. Kasi wala pa tayong sistema na talagang sustainable. Ibig sabihin, parating may subsidy ang gobyerno, parating may lugi sa gobyerno, sa hindi tuloy-tuloy. Kaya naghahanap tayo kung paano, kung direct buying sa kooperatiba, kung magpopondo ng iba't ibang mga magsasaka, kung sa Central Luzon, pagkukunan, talagang tutulungan na muna sa abono at sa binhi. Iba-iba yung planong para lang maging sustainable. Pero maganda yon dahil alam natin yung distribution sa system natin, talagang may kulang. Minsan, halimbawa yung sa baboy, yung sa ASF, wala naman sakit noon yung mga baboy galing sa Mindanao. Pero ang transport cost papuntang Maynila, papuntang Cavite, dito sa Southern Luzon, saksakan namang mahal, kaya hindi naman mapadala. At nauwi na naman sa importation, kaya talagang hindi dapat nating palagpasin, ayusin natin yung distribution. Thank you! Thank you very much, everyone. I'm so in love with you.